Leviticus siyam. At nangyari sa ikawalong araw, na tinawag ni Moises si Aaron at ang kanyang mga anak, at ang mga matanda sa Israel. At sinabi niya kay Aaron, magdala ka ng isang gayang toro, na handog dahil sa kasalanan at isang tupang lalaki na handog na susunugan, na kapwa walang kapintasan, at ihandog mo sa harap ng Panginoon. At sa mga anak ni Israel ay sasalitin mo, na sasabihin, kumuha kayo ng isang kambing na lalaki na handog dahil sa kasalanan, at ng isang gayang baka, at ng isang kordero, na kapwa na may gulang na 1 taon, at walang kapintasan, na handog na susunugan. At ng isang toro at ng isang tupang lalaki na mga handog tungkol sa kapayapaan, upang ihain sa harap ng Panginoon, at ng isang handog na harina na hinaluan ng langis, sapagkat napakikita sa inyo ngayon ang Panginoon. At kanilang dinala sa harap ng tabernakulo ng kapisanan ang iniutos ni Moises, at lumapit doon ang buong kapisanan, at tumayo sa harap ng Panginoon. At sinabi ni Moises, ito ang iniutos ng Panginoon na gawin ninyo, at lilito sa inyo ang kaluwalhatian ng Panginoon. At sinabi ni Moises kay Aaron, lumapit ka sa dambana, at ihandog mo ang iyong handog dahil sa kasalanan, at ang iyong handog na susunugan, at itubos mo sa iyong sarili at sa bayan, at ihandog mo ang alay ng bayan, at itubos mo sa kanila, gaya ng iniutos ng Panginoon. Lumapit nga si Aaron sa dambana at pinatay ang gayang handog dahil sa kasalanan, na yaoy para sa kanya. At iniharap ng mga anak ni Aaron sa kanya ang dugo, at itinubog niya ang kanyang daliri sa dugo, at ipinahid sa ibabaw ng mga anyong sungay ng dambana at ang dugong labis ay ibinuhos sa tungtungan ng dambana. Datapo at ang taba at ang mga bato, at ang lamad na nasa atay ng handog dahil sa kasalanan, ay sinunog niya sa ibabaw ng dambana, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At ang laman at ang balat ay sinunog niya sa apoy sa labas ng kampamento. At pinatay niya ang handog na susunugan, at ibinigay sa kanya ng mga anak ni Aaron ang dugo, at kanyang iniwisik sa ibabaw ng palibot ng dambana. At kanyang ibinigay sa kanya ang handog na susunugan, na isa-isang putol, at ang ulo, at sinunog niya sa ibabaw ng dambana. At kanyang hinugasan ang lamang loob at ang mga paa at sinunog sa ibabaw ng handog na susunugan sa ibabaw ng dambana. At iniharap niya ang alay ng bayan, at kinuha ang kambing na handog dahil sa kasalanan na para sa bayan, at pinatay at inihandog dahil sa kasalanan, na gaya ng una. At iniharap niya ang handog na susunugan, at inihandog ayon sa palatuntunan. At iniharap niya ang handog na harina, at kumuha ng isang dakot, at sinunog sa ibabaw ng dambana, bukod sa handog na susunugan sa umaga. Kanyang pinatay rin ang toro at ang tupang lalaki na haing mga handog tungkol sa kapayapaan, na para sa bayan, at ibinigay ng mga anak ni Aaron sa kanya ang dugo, at kanyang iniwisik sa ibabaw ng dambana hanggang sa palibot. At ang taba ng toro at ng tupang lalaki, ang matabang buntot at ang tabang nakatikip sa lamang loob, at ang mga bato, at ang lamad ng atay. At kanilang inilagay ang mga taba sa ibabaw ng mga dibdib, at kanyang sinunog ang taba sa ibabaw ng dambana. At ang mga dibdib at ang kanang hita ay inalog ni Aaron na pinakahandog na inalog sa harap ng Panginoon, gaya ng iniutos ni Moises. At itinaas ni Aaron ang kanyang mga kamay sa dakong bayan at binasbasan niya, at bumaba siya na mula sa paghahandog ng handog dahil sa kasalanan, at ng handog na susunugan, at ng mga handog tungkol sa kapayapaan. At pumasok si Moises at si Aaron sa tabernakulo ng kapisanan, at sila'y lumabas, at binasbasan ang bayan, at lumitaw ang kaluwalhatian ng Panginoon sa buong bayan. At may lumabas na apoy sa harap ng Panginoon, at sinunog sa ibabaw ng dambana ang handog na susunugan at ang taba, at nang makita yaon ng buong bayan, ay nagsigawan at nangagpatira pa.